How do you find the distance of an angle? So like finding the distance, the postulate of distance is zero point 0.1 minus zero point 0.2. Finding the distance of an angle is similar thing to postulate of distance. So, ganito hanapin ng distance ng angle. So, kung kunyari 0 to 180, so yung angle ABC. So, hanapin natin yung angle ng ABC. So, ABC. Angle ABC is equal to, tapos, nagwawala sa focus. Absolute value, kasi distance yung hinahanap natin, kailangan positive, walang distance na negative. So, yung distance 1 natin is 150 minus is 40. 0.2 natin is 40. So, 150 minus 40 will be 110. Absolute value, gagawin lang natin siya positive. So, 110 degree. Yun na yung distance ng ABC. Tara! So, itong distance nito, ang angle nito is 110. So, ganun lang. So, palagi mo tandaan yung B, yung middle palagi yung indicator ng angle. So, ang formula niya is absolute value angle 1 minus angle 2. Actually, pwede mo siyang baliktad. Pwedeng angle 2 minus angle 1. Either way, kahit anong gamitin mo dyan na equation, pag na-absolute value mo na, lalabas pa rin yung distance ng angle. Try nga natin hanapin yung angle nito. So CB 20. So, lagyan natin ng A, B, C, D, E. Lagyan natin ng D. So, CBD. Ano yung distance nun? So, CBD, angle CBD is equal to, angle 1 is 40. Angle 2 minus 0 equal to 40. Absolute ng 40 is 40. So, distance nito is 40. O, paano naman pag dito sa E? Sa ABE. So, distance of ABE is equal to, medyo, equal to, ang angle 1 natin is 150. 150. Angle 2 natin is 180. So, 180 minus 150 is negative 30. Absolute value equal to 30. So, distance nito is 30. That's how you find the distance. Kung mapansin nyo, mag-equal siya ng 180. Kasi kalahating circle to eh. So, 110 plus 30 is 140. 140 plus 40 is 180. So, tama yung sagot ko. So, now, let's talk about indicating angle. So, ano yung pwede ipangalan sa angle? Or, paano ba siya i-indicate? So, pwede mong tawagin ng angle na angle A, palagi nga sa gitna yung vertex CAB. That's correct. Pwede mo na siyang tawagin angle A. Correct din yan. So, pwede mo siya pangalan na gano'n. Pwede mo na siya pangalanan ng angle BAC. Pwede ganyan. Kung dalawa lang yung niya, ay isa lang yung angle niya. Isa lang nabubuo ng angle ng isang vertex. Pero, pag yung vertex mo, dalawang angle yung nabubuo niya, hindi mo na siya pwede pangalanan ng single lang. Ang pwede mo lang ipangalan sa kanya is yung 3 letters niya. Kunyari, angle ORT. Pwede yan. Yung angle TRS, pwede. Basta sa gitna lang yung vertex. Meaning ng vertex is yung puwetan.
Palitan ng angle or yung dulo. Letter V. Letter V, vertex. Parang ganun. So, pagkita rin ko yung vertex V, tas yung ilalim ng V. Vertex. So, ang hindi mo siya pwede ipangalan pag angle R or single letter lang. Wrong. Hindi na siya pwede ganyan kasi dalawa na yung angle mo. So, pag in-indicate mo siya ng angle R, malilito na yung reader or yung student mo kung anong klaseng angle. So, yan. That's how you indicate angle. Vertex is always the middle. You can also name the angle by the vertex only. But if it's only one angle. Time, pag-aaralan natin yung number placement. Familiar naman siguro tayo sa ones, tens, hundreds, thousands. Paano naman yung placement sa decimal? Well, it's very simple sa decimal. Kaya lang wala lang siyang ones. And lahat ng name ng counterpart niya, lalagyan mo na siya ng THS. Kunyari, itong first decimal natin is tenths. Simulan na agad sa tenths. Tapos, hundreds, thousands. Tapos, yung next one is 10,000s. Ganun lang siya. So, THS lang yung pinagkaiba ng counterpart ng normal number placement sa decimals and non-decimal.